Nasusulat, ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Elohim. Okay. Magandang umaga po sa ating lahat dito sa Cebu, sa Karkar, sa Panay at sa buong kapatiran natin na nasa ibang bansa at maging sa makapanood po ng ating programa. Magandang umaga po sa ating lahat. Nandito po tayo sa ating program na Deliberate. Nasa Numbers chapter 12 na po tayo. At basahin po natin ito. Verse 1. Sina Miriam at Aaron ay nagsisalita na laban kay Moses dahil sa babaeng Kosita sa kanyang pinakasalan sapagkat siya ay nag-asawa nga ng isang babaeng taga-Kos. Ang sabi nila, sa pamamagitan lang ba ni Moses nagsasalita si Abba? Hindi ba sa pamamagitan din natin? Narinig ni Yahweh ang usapin nilang ito. Si Moses naman ay isang taong mapagpakumbaba, higit kaninuman na nabuhay sa ibabaw ng lupa. Amen. So, tungkol po sa usapin na ito ay tungkol sa mga salita laban kay Moses, tungkol sa kanilang mga masamang salita. So, papansinin po natin ang kanilang salita na binitiwan laban kay Moses. Ito ay personal na ni Moses, buhay ni Moses ba, na wala namang makikita na paglabag sa Torah na masasabi nating ginawa ng masama, na binigyan ng masamang kahulugan ba yung kanyang pag-aasawa. Itong Kosita, ano ba ito? Mga Taga-Kos, maitim. Mga maiitim na mga tao. Oo. At hindi po natin alam na bakit dumating sa punto na sinabihan nila nga, hindi ba sa pamamagitan lang ba ni Moses nagsasalita si Abba Yahweh? Parang question nila ba na ang pagkatao ni Moses na parang dahil sa kanilang pag-aasawa ni Moses sa isang Kosita, nagiging sila, yung kanilang respect o kanilang pagtingin ni Moses naging parang nawagtangan sila o pagtahod o pagrespeto ni Moses parang bumaba. Kaya nasabi nila na hindi ba ang Elohim ay nakikipag-usap din sa atin sa pamamagitan natin, at ginawa ng kanilang sarili ay ipinataas nila. At sinabi dito at ipiniliwanag dito na si Moses ay isang taong mapagkumbaba, higit kaninumang nabubuhay sa ibabaw ng lupa. So, ang taong kanilang ginagawaan ng masama o kanilang pinagsasalitaan ng hindi mabuti ay taong mapagkumbaba at may takot sa Elohim. Mahirap po ang tao na pagsabihan mo ng ganito, lalo't lalo na taong mananampalataya. At sa napapansin ko dito na kinagalit ng dalawa na kanyang mga kapatid ay dahil si Moses nag-aasawa, possible po na itong babaeng ito, Koseta, ay mula sa mixed multitude. Dahil alam po natin, si Kos ay hindi po ito galing sa Shemites. Galing po ito sa Hamita. So, ito posible na nangyari at nagawa ni Moses na nagkaasawa siya ng isang Kosita. Pero ito ang naging punot dulo ng issue na si Moses pa. Kaya mayroon silang na si Moses lang ba ang kinakausap ng Elohim? Di ba tayo rin? Tingnan mo yung buhay. Parang naging ganito yung senaryo. Tingnan mo yun. Nag-aasawa nga siya ng isang Kosita. Ganun ba? Pero narinig ng Elohim. So, hindi ito kinatuwa ng Elohim. Verse 4. Dahil dito, tinawag ni Yahweh sina Moses, Aaron at Miriam. Sinabi niya, magpunta kayong tatlo sa tuldang tipanan. At nagpunta nga sila, si Yahweh ay bumaba sa ayon ng haliging ulap at tumayo sa pintuan ng tuldang tipanan. Tinawag niya sina Aaron at Miriam.
Paglapit nila, sinabi niya, pakinggan ninyo ang sasabihin ko. Kung ang sino may nais kung piliing propeta, nagpapakita ako sa kanya sa pamamagitan ng pangitain at kinakausap ko siya sa panaginip. Ngunit, kaiba ang ginawa ko kay Moses sapagkat ipinagkatiwala ko sa kanya ang aking buong sambayan ng Israel. Kinausap ko siya ng harap-harapan at sinasabi ko sa kanya ang lahat ng maliwanag na paraan, hindi sa pamamagitan ng talinghaga. At siya lamang ang nakikita sa aking anyo. Nakakita sa aking anyo. Bakit hindi man lamang kayo natakot na magsalita laban sa kanya? Nagalit sa kanila si Aba at siya'y umalis. Amen. So sa ating na basa po dito, grabe yung pag-aano ng iluhim, kampi sa mga taong matutuwid. Dahil sinabi ng iluhim dito, kung propeta ay kanyang pinapakita sa mga pangitain at sa panaginip, ay siya ay nagsasalita. Ngunit kakaiba itong si Moses. Hindi ito normal na tao lamang na na yanu-yanuhon lang. Sapagkat ang iluhim ay nagsasalita sa harap-harapan at sinasabi ang lahat ng paliwanag at kaparaanan ng iluhim. At ibinigay niya at pinagkatiwala niya ang buong angkan ni Israel. Kaya sa kanyang mga kapatid o sa lahat ng tao sa Israel, walang makakapantay kay Moses at hindi pwedeng salitaan ng ganoon. Dahil kung papansinin po natin, puro po sila mga leader ng mga sa Israelita. Sila si Aaron at si Miriam. Ngunit sila pa itong may lakas na loob na magsalita laban kay Moses na ganito. So, pinapakita po dito ng Elohim na lahat ng taong matutuwid, kapag ang Elohim na ang kakampi, wala talagang magagawa ang taong nagsasalita laban sa taong matuwid. Dahil sinabi ito ni Apostol Pablo na kung ang Elohim dapig ka nato, kinsay makigbato ka nato. Oh, ano ba yan sa Tagalog? Kung ang alahayam ay nasa sa atin, kakampi sa atin, sino ang kakalaban sa atin? Oh, amen. Yun. So kapag ang Elohim na ang kakampi sa atin, talagang may yung mga taong nagsasalita laban ba sa atin na pinag-aanuhan lang ka ng butang-butang, yung nagagawa ng salita upang masamain yung reputation mo, ang Elohim po ang nakakita. So, ang Elohim po ang bahala sa mga taong ganyan. Okay, verse 10. Nang mawala na ang ulap sa ibabaw ng tuldang tipanan, si Miriam ay nagkaroon ng maputing sakit sa balat na parang kitong. Nang makita ito ni Aaron, sinabi niya kay Moses, "Kapatid ko, huwag mo sana kaming parusahan dahil sa aming kamangmangan at kasamaan. Huwag mong pabayaang matulad siya sa isang buhay na patay, parang ipinanganak na nabubulok ang kalahati ng katawan." Kaya't nakiusap si Moses kay Aba, "O Elohim, pagalingin po sana ninyo si Miriam." Ngunit ang sagot ni Aba, kung siya'y duraan ng kanyang ama, hindi ba siya nagtatago ng 7 araw? Dahil sa kahihiyan, hayaan ninyo siya ng 7 araw sa labas ng kampo. Kaya si Miriam ay 7 araw na nasa labas ng kampo, hindi umalis ang bansang Israel hanggang hindi siya nakakapasok ng kampo. Si Miriam mula sa Hazerot, patuloy silang naglakbay. Pagdating sa ilang saparan ay nagkampo sila. Amen. So, dito na nagaganap yung sumpa
na ibinigay ng Elohim sa mga taong sumusuway sa kanyang mga isinugo o sa kanyang mga pinili. So, hindi madali yung naging din ni Miriam dito dahil parang kitong, hindi talaga kitong, parang kitong lamang na namumuti din. So, sinabi ng Elohim na kung siya duraan ng kanyang ama, hindi ba siya magtatago ng 7 araw dahil sa kahihiyan? So, ganyan po ang ipinakita ng Elohim dahil sa kaniyang ginawang kasalanan, sa kaniyang paggawa, siguro may mas malalim pa dito na hindi lang natin nakuha talaga ang buong usapan o istorya dito dahil na ito, parang summary na ba? So, yung buong talaga, hindi na natin ma-detalyado talaga kung ano ba talaga yung pinakapunto kung bakit sila na ganito. At nakikita po natin dito na ang batas talaga ng Elohim at ang kanyang parusa ay existing po sa kanilang kapanahunan na talagang ang Elohim ang humahatol sa mga taong nagsasalita laban sa kanyang mga isinugo. At lumalabas kasi dito yung kanilang pride ba? Kanilang mga garbo na nagsasabi na hindi ba din tayo? Hindi ba marunong din tayo sa paraan ng pagsamba? Hindi ba alam din natin yung Torah? Parang ganito ba? Share day kamao. Oh, ikaw ra day kamao masag ko. Ngano man day magalagad kog ako. So, ipinapakita yung ang ganyang paraan, okay lang sana kung marunong naman ako sa Torah, pero ang yung kanyang pride ang nagtulak sa kanya upang gawin yung mga bagay na yun at magsalita laban kay Moses. Pride kasi ang nag-utos, hindi yung Pure heart na pure ba pagsamba. na magsasabi ka nga hihiwalay ako dahil yung may nakita ako na hindi na tama at wala na sa Torah. Yun, hindi yun pride. Pero pag sasabihin mong hihiwalay ako dahil alam ko kung ano ang Torah at alam ko yung nakasulat dito. Alam ko kung paano magdingko ng Elohim. So siguraduhin po natin na ang nasa puso natin ay hindi yung pride na nag-utos o baka nagawa po tayo ng pagsamba na ang nag-utos ay pride at nakikita po yan ng Elohim. Okay? So, sana mapupulutan po natin ito ng aral nang sa ganun po tayo po ay mayroong paglago dyan sa ating mga pananampalataya, sa ating pagpapatuloy. Salamat po sa ating lahat. Magandang umaga. Shalom Aleichem.